Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages ni Capricorn. We have the Hunter. Ayan, sure-footedness and predestination. This is really beautiful energy. Kasi sigurado ka dito. No? Sa kung ano yung target mo, ano yung gusto mong ma-achieve, your eye will be on the prize, kumbaga, no? Wala kang ano dito, wala kang time or room sa buhay mo for distractions. As in, para kang yung parang walang makaka-tempt sa inyo na ma-divert ang inyong attention to something else. Sigurado kayo, no? Na papunta kayo doon sa kung ano yung sinet ninyong target, kung ano yung sinet ninyong goal, no? Talagang nandoon ang focus ninyo. Kaya napakaganda. So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages ni Capricorn for the next couple of weeks. So we have the water fairy, feelings and emotions. Capricorn, now is the time na you are going to be honoring your feelings and your emotions, no? Kasi kung dati, siguro, sinusuppress ninyo kung ano yung totoo ninyo nararamdaman, di ba? Parang sinusuppress ninyo yan for whatever reason. Pero ngayon, kung ano yung nararamdaman ninyo, you're going to feel it. Talagang i-embrace ninyo kung ano yung totoong nararamdaman ninyo, kung ano yung totoong emosyon ninyo, yan ay aakapin ninyo. No? Yan ay i-honor ninyo. Kung naiiyak kayo, you're going to cry talaga. Kung natutuwa kayo, you will be happy. You will smile. You will laugh. No? Yung ganon. So, tingnan natin kung ano pa yung mga messages para sa'yo. So, we have Queen of Pentacles, which is really beautiful. Kasi si Queen of Pentacles, abundance and prosperity energy ito. Kaya definitely magkakaroon dito siguro ng, magkakaroon kayo ng opportunity para magkaroon ng mas maraming pera. Mas magkakaroon kayo ngayon ng oportunidad na mas maging maluwag. Kumbaga, ang inyong kaperahang aspeto, magiging maayos ang flow ng pera dito sa inyo, So, there could be also opportunities na pwedeng dumating, na pwede ninyong pagkakitaan. Maybe there are a new money path or income stream na dadating. Pwede rin na magsisimula kayo, no? Na bagong trabaho, bagong racket, diba? Bagong business, yung mga ganon. And si Queen of Pentacles then, this is a mother archetype. Kaya po pwede ng iba sa inyo siguro is baka becoming a mom, or pwede rin naman na hindi, pwede rin naman na you are just going to assume the role of being a mother. Kumbaga, baka kayo nag-aalaga, no, sa pamilya ninyo, kayo nag-aalaga sa mga kapatid ninyo. Ikaw yung tumatayong nanay para sa mga kapatid mo. Parang ganon, no? Hindi kailangan na biological talaga, no, yung pagiging nanay, but yun, maybe yung role ng pagiging isang nanay, baka nasa iyong balikat yun, no? So, what else? We have Queen of Swords. Ito na nga, no? So, nakalink ito si Queen of Swords dito kay Water Fairy. Kasi si Queen of Swords, this is an invitation din para sa inyo, or encouragement sa inyo, or could be reminder para sa inyo na express your thoughts, express your feelings and emotions. Kung ano yung totoong nararamdaman, ano yung totoong nilalaman ng isip mo, put them into words. Yun ang sabihin mo. Yun ang i-express mo. Okay? Hindi po pwedeng tulad nito na sinusuppress ninyo yung nararamdaman ninyo. Diba? Sa ngayon, hindi na yun ang dapat. Hindi na yun ang makakatulong sa inyong sitwasyon. Makakatulong sa inyong sitwasyon ngayon to be better if you're going to be true to yourself. If you're going to be honest with yourself. Kung ano yung totoong laman ng isip at puso mo, yun ang sabihin mo. Okay? So, what else? Eight of Swords.
Ayan. So, this is restriction, no? Restrictive energy ang bumabalot sa inyo, and it's just because of your thinking. Kasi baka nagne-negative thinking ang iba sa inyo, Capricorn. Maybe um, you are preventing yourself, no, to move on or to move forward with your life. Yung parang you're getting in your own way. Kumbaga, self-sabotage. Ayan. Nagsiself-sabotage ang iba siguro sa inyo. You know? At maaari, no, na sa ngayon, baka mag-fade away na ito. Kasi there is a sure-footedness energy. So, maaaring yan ay maano ninyo, yan ay ma-overcome ninyo na sitwasyon, na energy. Pwedeng meron ditong energy shift na mangyayari. Maybe one day, it's either nagkaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan, pwedeng magkakaroon kayo ng clarity of thought, kaya isang araw pagising ninyo, very positive na ang pag-iisip ninyo, and kung ano yung gusto ninyong ma-achieve or ma-accomplish, no? Maybe you're going to take action na towards that, no? Alam na alam nyo na yun kung anong gagawin, so pwedeng ganon. Or pwede rin na dito ay pwede rin na ang iba sa inyo rito, one day you're really going to talk to someone, or baka merong makakapag-advise sa iyo, diba? At siya yung pwedeng mag-influence ng isip ninyo, ng disposition ninyo, diba? Na maging ano na kayo, maging straightforward, maging honest na kayo sa sarili ninyo, diba? At mag-focus na lang kung ano yung whatever it is that will make you happy, diba? Yung ganon. At hindi napipigilan ang inyong sarili. So, what else? We have temperance. Ayan. So, this is about balance. Kaya siguro kayo nagkakaroon ng ganito, restrictive energy, kasi may mga imbalances. No? Maaaring may mga, in the past, no? Maaaring nagkaroon kayo ng mga ginagawa na hindi dapat, na yun ang gawin ninyo at a certain period of time. Maaring may mga temptation, maaring may mga distractions, no? Maaring yun ang napagtuunan ninyo ng pansin. Kaya, nagkaroon kayo ng konting problema, nagkaroon kayo ng mga ganito, no? Nag-negative thinking kayo. So, balance is being asked of you here, no? Bring the balance back in your life para mas focused ka, mas determinado ka, mas ang attention mo, ilagay mo sa kung ano ang importante, no? Ano yung mahalaga na pagtuunan ninyo ng pansin. Okay? Possible then na ang iba sa inyo rito is also going to be baka kailangan ninyo din sa ngayon ng pagpapahinga. Yun ang napipick up ko dito, no? Kasi baka kailangan mo talaga na magpahinga, step back a little from kung ano man ang nagdudulot ng mind chatter sa inyo, at mag-isip, no? Mag-isip ng mabuti, mag-isip ng clear direction, no, of where you are heading. All right? So, what else? We have Seven of Cups. Ayan. So, Seven of Cups is ano to? Multiple opportunities, no? Meron ditong mga oportunidad na dadating na iba-iba, you know, depende sa inyong sitwasyon, but you need to think clearly din dito, no? Kailangan yung pipiliin niyo yung naka-align doon sa kung ano yung magpapasaya sa iyo. Dapat ang pipiliin niyo na opportunity dito is yung naka-align doon sa kung ano yung values ninyo, ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, 'di ba? Yung ganon. So, what else? We have Eight of Wands. This is travel, Capricorn. Ang napipick up ko dito, kasi nakita ko talaga number 8. So, maaari, no, na your travel is going to be within 8 days. You know, within 8 days, maaaring kayo ay magta-travel. Depende yan sa inyong sitwasyon. This could be international travel or pwede rin na local. Within the country lang yung travel ninyo. But, yeah, within 8 days. At saka, there are good news talaga.
paparating. May mga mabilisan na balita, oportunidad, no, ang dadating sa inyo rito. At ang mga opportunity na to, kailangan ready kayo for anything, no? Kasi yung mga opportunity na po pwedeng dumating dito could be opportunity that will require you to take action right away, or it will require you to focus on it, agad-agad. No, hindi po pwede ng magmamanya na habit, no? Ang iba sa inyo, hindi pwede 'yon. Kaya kailangan talagang pagdating ng oportunidad na to, pagdating ng balitang ito, look into it, pansinin niyo agad. Before it slips away from you. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.